Alright, good day once again mga kapatid. For this video, ibabahagi ko po sa inyo problema po ito sa ating pagpapabo. Unang-una doon po sa barako ko pong si Joro. Kasi ayun, na-damage po yung isang hybrid ko kahapon. So, puputulan ko po ng kuko si Joro. Yung pinakadulo ng kanyang kuko, yun po yung aking puputulin para yung tulis ay matangtang. At isa pa po, may problema rin tayo dito sa ating pagpapabo. Sa pugad po ng ating mga pabo, na-encounter po natin yung maraming bunhok, kuto. Mostly talaga bunhok, yung bunhok talaga sa pugad, lalo na pag gugamit po tayo ng rice hull, maging sansan. Basta, dyan po madalas tumatambay o nakatira yung mga bunhok. So ito po, samahan nyo po ako kung paano at ano yung gagawin ko na sa gadon ay makakuha po kayo ng idea. Dahil sa pagpapabo, itong dalawa na to, itong nabanggit ko ay atin po talaga itong masasalubong. At ito po, here we go, let's go! So sa ngayon po mga kapatid, mamaya na ako magpuputol ng kuko ni Joro. So ngayon, unahin ko munang maglagay nito. Ito po yung gagamitin ko. Dati, yung 1, 2, 3 talaga ang ginagamit ko. Hindi po ako nag-i-endorse nito mga kapatid. Ngunit pinapakita ko lamang po sa inyo kung ano po yung ginagamit ko. Sa ngayon po, hindi po lahat ng agri-supply o agribit supply ang mayroon natitirang ganito. Yung 1, 2, 3, 2019 pa po daw yun na piece out. Tapos itong Sebins, out of stock na po yung mga malalaki o yung mga maraming binta na mga agri-supply po mga kapatid. Ito, nabili ko ito sa isang agri-supply na siguro old stock niya lang ito, kaya mayroon pa po siyang natira. Pero nagkakaubusan na po talaga sa mga malalaking agri-supply mga kapatid nito. Mayroon akong natanong kahapon, yung sabi niya wristback, ayun, wristback. Tapos wala pong maliit na sachet. Nasa 250 kilogram. Ayan, 250 milligram. Ayan, milligram kasi yung ayun. Bali 1/4 kilogram ay nagkakahalaga naman ng 350. So may kamahalan ito, samantalang ito nasa 135 lang ito. So yun ang pinakamaganda talaga yung gamit ko dati, yung 1, 2, 3, kasi yun po may nakapagsabi kasi sa akin na kahit saan mo ilagay, wag lang sa pagkain ng mga alaga natin. Pwedeng ibubod sa balahibo rekta, pwede sa itlog, kasi yung prinsipyo daw nun, lahat ng insekto na walang bukog, walang buto ay namamatay. Pero ito, sasubukan ko rin ito, gagayahin ko lang yung paggamit ko ng 1, 2, 3. Ilalagay ko ito sa pugad kasi nang nag-obserba ako kahapon, tinutulungan ko kasi yung mga alaga ko na naglilimlim, kagaya ni Baking, yung isang RB doon, tapos yung naglimlim sa itlog ng gansa. Tinutulungan ko po sila sa isang araw, kahit isang bisis man lang ay magalaw ko po yung itlog. Ayan, teknik po yan mga kapatid. Kung gusto nyo po ng 100% na hatching rate ng inyong hen incubator, ayan, tulungan nyo po na galawin yung itlog kahit isang bisis sa isang araw. Napakabisa po niyan mga kapatid kung gusto nyo po ng maraming hangpisa ng ating inahin. Kumbaga, alalayan mo na baliktarin yung itlog ng ating inahin na naglimlim. So, marami na pong bunhok, kaya ito, bumili ako para nang sa gadon ay malagyan ko ng 7 yung mga pugad. So, mostly na ginagawa ko, kagaya nito pugad, ito. Ayan, binububuran ko lang yan ng kunti. Kasi, ayan, na may itlog pa nga. Dito. May itlog rin. So, nilalagyan ko po yan. Hindi naman nakasira sa itlog kasi nga powder pa naman ito. Yung mga insekto lang talagang mostly na maaalis. Nakasubok na ako nito, ipinabubod ko pa nga sa inahin kasi malapit nang magpisa. And then ang nangyari, marami siyang bunhok. So ito, isang RB ko po, hybrid turkey po yung linimniman nito, at ilang pirasong itlog rin ng RB mga kapatid. Kasi kita nyo naman, may bunhok Ayan di ba? Ayan ayan, pagapang-gapang yung bunhok. Malinaw pala itong kamera ko, klaro yung bunhok.
Napakakatipo niyan mga kapatid, pagagapang yan sa atin. So ito, mayroon siyang bunhok. So ayan, bububuran ko yung kanyang katawan. So malalagyan sa ilalim. Siya na pong bahala. Ayan. Nasa sa inyo na po kung gagayahin ninyo itong ginagawa ko. Mahirap naman, papaliguan natin yung kagaya na naglimlim. Di ba? Di na kailangang sabihin dahil nakikita nyo naman. Mara mag-TikTok. Ayan mga kapatid. Mabait naman ito kasi primerong limlim pa niya ito. Pinadaan ko muna siya sa paglimlim mga kapatid kasi pinakaunang bisis niya pa lang itong mag-itlog tapos maglimlim. Ayan, so ayan, para na siyang nakapulbos. Tapos yung mga kuan yan, pupunta niyan sa ilalim. Ayan. Paraan po yan para maalis yung bunhok. Kasi maraming bunhok mga kapatid eh. Ayun kasi yung ayan oh. Hindi naman ito maraming itlog, ilang piraso lang ito. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bourbon Rich at saka hybrid po itong nandito. Yung pinalimlim ko. Hybrid po at saka Bourbon Red na itlog. Ayan, pistain mo yan lahat ha dahil nilagyan na kita ng pulbos na 7. Ayan. Paraan po natin yan mga kapatid ha. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo gayahin. Ipinakita ko lang sa inyo dahil nangyayari kasi talaga ito sa ating pugad. Ito may itlog ng manok. So kunti lang naman yung ating ibububod. Alis na po yung mga bunhok. So dito rin lalagay din tayo. Ay, umalis na. Sira na ito kasi itlog ito ng manok. Napisa na po yung mga kasama nito. Tapos dito kabaking, ito yung alaga natin si Baking. Ayan, dito talaga ako kahapon, daming bunhok sa aking. Ayan mga kapatid, daming bunhok oh. Ayan. Saan ko kaya ito nakuha oh? Ayan oh, grabe. Saan kaya ito banda nakuha? Oh, grabe mga kapatid, kita nyo. Ayan, madilim. Ayan oh, yan yung bunhok. Post ko muna saglit. Oh, dito ko pala nakuha mga kapatid yung bunhok na sobrang dami. Ayan dito oh, nakikita nyo, andyan oh. Ayan, dami pala nila. So ayan, alis na yan. Dito rin si Baking, lalagyan natin si Baking, kawawa itong ating sus. Ay ito lang problema ka Baking, hindi marunong lumabas para mag-ipot. Tingnan natin baka iniputan yung itlog Baking. Huwag mong iputan, 8 pa naman yung itlog mo. 2, 4, 6, 8, ayan. So lalagyan na rin natin si Baking. Ayan. So ayan, binubutan ko po si Baking mga kapatid. Hindi po makaka-survive yung mga bunhok niyan. Aalis po sila. Ang isa pang paraan nito mga kapatid para matanggal po talaga ito sila. Mayroon pa naman yung alternatibo talaga is yun pong maglagay tayo ng ano to, tawag dito. Yun pong maglagay tayo ng lemongrass or tawag dito sa iba nung tawag sa lemongrass. Yun pong maglagay tayo ng tangad. Ayan, tangad po yung magandang term pala. So ito na, maglalagay na tayo ng, dati naglagay na ako kaya wala ng bunhok dito. Ngayon lang uli bumalik naman sila, so maglagay tayo ng anti bunhok. Baka napisa na ang siso. 2, 4, 5 na lang lagi. Nabasag siguro. So dito rin maglagay rin tayo. May inahin rin dito. Gansa po yung kanyang inilimliman. Basta lahat na natin. So mamaya
dadagdagan ko na lang dito ito ng tawag dito. Magdadagdag na lang ako mamaya ng lemongrass. Dito pala yung sobrang dami. Kaya magsisialisa na yan. Kawawa po yung ating mga alaga pag nandyan yan sila sa katawan ng ating alaga. Ayan na po mga kapatid. Sobrang daming bunhok doon sa pugad ng aking mga pabo. So ngayon, dito ako sa walang bunhok. Maraming bunhok doon sa pugad. Dito ako sa aking mga bugoy. Ayan! Ayan. 2 months old. Sa kabila, 3 months old. 5 piraso. So ngayon, dito naman tayo sa isang problema naman patungkol po kang Zoro. Yung hybrid turkey ko po na kumakasta sa aking 4 na babaeng hybrid turkey din. Kasi yung broad-breasted natin 7 piraso, bata pa, 1 month old pa. So ayun po si Zoro. I-try ko kung kayang putulin ng nail cutter yung kanyang kuko, yung tulis o dulo ng kanyang kuko. At ito po, excited ako. Kaya ko kaya itong anong tawag dito? I-wrestling. Malaki kasi ito eh. I-wrestlingin ko yan kung makakaya ko. At ito po, here we go. Let's go! Alay Zoro, atong dakpon. Atong dakpon si Zoro. Okay, nakasamad na ni, nagkasa na ni siya ato sa nang. Aso sa pulmon sa pikakadali ha. Ha. Ako sa kang pulmon ha. Kay dako naman ka, big naman ka. Kalma. Sobrang laki ng kanyang dughan. Sobrang tulis ng kanyang kuko. So, wala, nasaan yung nail cutter. Ayun o, kawawa si buwahan ko. Ito po mga kapatid, sobrang tulis talaga. Kaya pala, dahil neighbor ko pa itong naputulan. Hop. Kalma lang Zoro ha. Ito mahigpit na po yung kanyang parang singsing. Ayan. So, ang update mga kapatid, naputulan ko po ng kunti lang yung kuko ni Zoro. Kasi, pag local turkey lang, yung paraan na yun mga kapatid, kahit nail cutter lang po yung gagamitin, kaya. Pero pagdating sa hybrid, hindi po kaya mga kapatid. Napakaliit po ng bibig ng nail cutter para ipasok yung kuko ng hybrid turkey. So, ang nangyari, naputulan ko po ng kunti lang. So, ang unang nagkaroon ng problema is yan pa naman si buwahan ko. So, obserbaran ko, hindi naman yan magpapakasta kasi ikadalawa na yan kahapon tapos nagkasugat ng likod. So, hindi ko pa kasi natapos, hindi ko pa natapos ito. Para itong nasa labas ito. Ayan, ipapasok ko dito sa isang kwarto. So, sa ganun, yung inahin dyan na maglilimlim, dito ko na ilalagay sa labas itong area na ito. Maging dyan rin para hindi na makastahan uli dito, doon sa Bourbon Red. Kasi 3 piraso pa naman yung lalaking Bourbon Red. Pag magpagara-gara, taksit dyan. Ayan, 3 piraso kasi yun. So, yan po mga kapatid. 2 problema po itong aking ibinahagi sa inyo na napakalaking chance na kakaharapin talaga natin sa pag-aalaga ng pabo. Yung bunhok, pinakita ko po sa inyo kung ano yung paraan na ginagawa ko. Ayun, kulang pa yun. Dadagdagan ko talaga yun ng tanglad o lemongrass. Ayun, isa po yan sa pantaboy. Kasi dito, last quarter ng taong 2023, meron na po akong na-acquire na
hybrid turkey, yung si Nami at saka si Nico Robin. Nilagyan ko ng tanglad, yung dalawang pugad, yung isa, tapos itong isa. Nilagyan ko ng tanglad kasi nagkataon rin yun na may tinapon doon sa pinakukunan ko ng mga gulay. Itinapon niya yung tuyong tanglad. Inilagay ko dito. Mula noon hanggang ngayon, never pong nagkaroon ng bunhok sa kanilang pugad. Dahil ramdam mo naman talaga yung bunhok pag hawak mo sa pugad. Pag sampa na yung kamay, aakyat na yung bigla sa yung mga kamay. So wala. At ang kagandahan, maganda pa sa amoy, at the same time yung lamok hindi po maninirahan sa loob ng pugad. Kaya lang minsan, lalo na dumaan yung December, maraming litsong nangyari. Kaya walang tanglad. Wala, ubos dito sa amin. Pero may nabibili naman, so siguro bukas itatry ko kung magkano yung kilo ng tanglad. At ayun, individual kong lalagyan yung mga pugad. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay, nakasuporta sa aking munting channel. At talagang sinubaybayan nila yung journey ko po sa pagdating sa pag-aalaga ng pabo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.